Translation sa Tagalog. Tanong at sagot tungkol sa equal money system. Sinong magdidesisyon tungkol sa presyo ng produkto at serbisyo? In English, who decides the prices of products and services? Sinong magdidesisyon? Sa equal money system, walang presyo. Ang mga produkto o ang mga serbisyo sa panahon ng big or basic income grant, meron ka pa ring produkto at serbisyo. At yun ay base sa basic na sinasahod mo para may parity or functional equality and equality index dito sa konteksto na ito. Pero sa bandang huli, ito ay magiging equal money system na ang ibig sabihin ay ang presyo at produkto at value ay irrelevant as life. At ang magiging kaisa-isang value ay ang magiging serbisyo ng buhay. Serbisyo ng buhay sa iyo at sa lahat. At isa-isa tayo magkakaroon ng equal access to it. Sa ganitong paraan, ikaw ay magdidesisyon kung ikaw ay talagang gusto ng mga ganitong bagay-bagay sa iyong buhay. O hindi mo gusto ang mga ganitong bagay. At magdidesisyon ka kung ito ang gusto mo at kung available ito sa lahat ng gusto nito equally, magkakaroon ng parity o functional equality at ikaw ay tutulong sa paggawa ng desisyon tungkol dito. Makikita ng lahat na ito ay andito dahil merong mga tao na gustong mabuhay at gustong magtrabaho in the form of love. Ang iyong basic na trabaho ay magiging parte ng conscription system or compulsory labor na ang mga bata ay magiging parte ng pangkalahatang sistema ng pamamahala at sila ay magiging parte ng produksyon ng pagkain at iba pang produkto at serbisyo na may kinalaman dito. At ang kapalit nito ay ikaw ay makikipaghalubilo sa mga kasamahan mo at magiging fully developed human ka at magkakaroon ka ng great fun and parties na mayroong pagkakataon to truly explore kung anong ibig sabihin ng pagiging tao. Dito sa mundo na walang panganib at kung saan ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na makipaghalubilo at makita ang iyong makakasama sa buhay, ang iyong partner sa buhay. Ito ay magiging panahon sa buhay ng kabataan kung saan sila ay magkakaroon ng pagkakataong makita ang kanilang kapalaran sa mga kasamahan na nandoon as equals. Dahil ang dalawang tao na pantay ang pagtingin sa bawat isa ay makakapagdesisyon kung sino ang kanilang makakapalaran. Ito ang panaginip ng lahat ng kabataan. Magkaroon ng mundo na at lahat ng posibleng choices at iyan ang maiibigay ng conscription o compulsory labor. Kasayahan, di ba? Yung mga nagka-experience ng buhay na ganito, na ganitong tipo ng komunal na senaryo, katulad ng universidad. Sa universidad, kung tungtong kayo ng universidad, na nakagawa na ng studies, at mga universidad na nakagawa na ng studies tungkol dito, sila ang nakakaalam kung ano ang sinasabi ko. At natotoo ang sinasabi ko na masaya ang ganitong buhay dahil ikaw
ay nasa equal age na may equal interest at gumagawa ka sa loob ng prinsipyo na ikaw ang directive principle ng iyong buhay. Ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo. So, ikaw ay masaya. Pareho din ang pagpasok sa universidad. Masaya ang ganitong pamumuhay. Ito ang pamamaraan kung paano magkakaroon ng pangkalahatang paraan o social means ang kabataan sa pamamagitan ng form of compulsory labor or conscription. Anyway, Freedom Vlogs, makikita mo ang iba pa nito. At mag-join ka rin ng forum sa www.equalmoney.org. Join us.